Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 18, 2025, Friday. Si Bagyong Krising ay patuloy na lumalapit sa bansa at naging tropical storm na. Ibig sabihin, mas lalo na itong lumakas habang lumalapit sa Northern Luzon. At nagtaas na rin ang signal number 2 ang pag-asa sa ilang lugar sa norte. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pinakabagong datos tungkol kay Tropical Storm Krising, ang sentro ng bagyo ay nasa 335 kilometers sa silangan ng Etiague, Isabela o 325 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay gumagalaw patimog kanlurang Hilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. May maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa mata at may kasamang bugso ng hangin hanggang 80 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot pa ng 500 kilometers mula sa sentro. Para sa tropical cyclone wind signal, nakataas na ang signal number 2 sa mga susunod na lugar sa Luzon: Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao, Hilagang Kalinga, Hilagang Abra, Ilocos Norte at Hilagang Ilocos Sur. Ibig sabihin, aabutin ng 62 kilometers hanggang 80 kilometer per hour ang hangin sa loob ng susunod na 24 na oras. Inaasahan ng minor hanggang moderate na epekto dahil sa gale force winds sa mga lugar na ito. Ang tropical signal number 1 naman ay nakataas din sa ibang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Benguet, part of Ilocos Sur, La Union, Hilagang Pangasinan, Aurora, Hilagang Silangan Nueva Ecija, Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dapat pa ring maging alerto dahil bagaman hindi kasing lakas ang hangin, posible pa rin itong magdulot ng flash floods o landslide. Update naman tayo sa track and intensity ng tropical storm na si Krising. Patuloy ang paglakas nito at inaasahang magiging severe tropical storm pagdating ng bukas ng madaling araw o hapon. Sa susunod na 12 oras, inaasahang tutumbukin ito o dumaan ng malapit sa mainland Cagayan o Babuyan Island ngayong hapon o gabi. Pagkatapos ay tutuloy ang pagkilos nito patimog kanlurang Hilaga, dadaanan ng extreme northern Luzon at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng bukas ng hapon. Narito naman ang heavy rainfall outlook ngayong araw, July 18. Mahigit 200 millimeters ng ulan ang inaasahan sa mga lugar ng Cagayan, Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Habang 100 to 200 millimeters naman ang posibleng maranasan sa Batanes, Ilocos Sur, Benguet, Kalinga, Abra, Quirino, La Union, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Palawan, Occidental Mindoro, Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental. Samantala, 50 to 100 millimeters o yellow warning level ang inaasahan sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Pati na rin sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. Para naman bukas, July 19, inaasahang makakaranas ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan ng Ilocos Norte, Apayao, Batanes, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Gayon din ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. 50 to 100 millimeters naman ang posibleng pag-ulan sa Ifugao, Isabela at Nueva Vizcaya, Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Pagsapit ng linggo, July 20, inaasahan ng 100 to 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang 50 to 100 millimeters naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Metro Manila, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Oriental Mindoro. Asahan ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa mga bulubunduking rehiyon. At gamit ang ibang international weather model, pagkalagpas ni Bagyong Krising, sinasabi na posibleng may lumabas pa na bagong bagyo sa may norte na posibleng kumilos pa Hilaga. Although hindi inaasahan na ito ay tatama sa kalupaan, pero meron din itong epekto kasi hihilahin ito ang habagat na siya namang magpapaulan
sa ilang parte ng bansa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.